hindi ko po kilala si Presidente Bongbong Marcos, hindi ko po kilala si First Lady, at hindi ko rin po kilala o hindi rin ako malagay sa ating speaker. Diba? Para lang malinaw. At hindi ko po binoto si President Bongbong Marcos para po sa inyong kaalaman. Ako po ang nag-iisang aksyon demokratiko sa Kongreso. At hanggang ngayon, mananatili pa rin po ako na aksyon demokratiko. Pero, nung nakakamalala po, nagsalita na po yung taong bayan. Ang nakuha po ng aming Presidente, 31 million na boto. The people have spoken. So sa akin pong paniniwala, tapos ng election, it's time to move on. Dapat suportahan na po natin yung nanalo. At bilang partido ng gobyerno, siyempre, ang po na magtagumpay po ang aming gobyerno. Dahil kaya naman po kami lahat ng dirito, kaya naman po ninyo kami lahat binoto, para magiging matagumpay ang gobyerno at inaasahan ng taong bayan na may aangat sila sa kanilang kinalalagyan. Yun po ang papel namin dito sa gobyerno. Ngayon, tinatanong po ninyo kung bakit po ako nagbigay ng komento. Sa akin po maniniwala, medyo tama na. Medyo sumusobra na yung banat sa Presidente. Tingin ko hindi na po ito banat at hindi na po ito nakakaganda sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Pupunta po yung Presidente sa ibang bansa. Pag pumunta po ang Presidente sa ibang bansa, hindi na po siya si Bongbong Marcos. Siya na po ay ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa madaling salita, nire-representa na po niya ang ating bansa at lahat ng Pilipino. So saan po paniniwala, hindi naman po siguro tama na habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa, pinapanata po natin siya dito. Pinapahiya po natin ang Presidente sa ibang bansa. Pag pinahiya po natin ang Presidente sa ibang bansa, ang napapahiya po hindi lamang po ang Presidente, pati po tayo mga Pilipino. Kaya sa akin po, sana tama na po itong pamumulitika. Panahon na para matulong-tulong tayo para maiangat po natin ang ating bansa ngayon. Bakit po sinasabi na dapat po mag-resign ang ating Vice-Presidente? Binabanatan, ilang ulit na pong binabanatan ng pamilya ng ating Vice-Presidente, ang ating Presidente. At nakikita po natin, wala namang ginagawa ang ating Vice-Presidente. At may mga pagkakataon na umatin pa po ang ating Vice-Presidente sa mga prayer rally na ginagawa ng kabilang kampo. Habang siya naman po ay nag-i-enjoy bilang parte ng official family ng ating Presidente. So paano po niya magagawa ang kanyang passion kung gano'n po ang panawagan ng kabilang kampo na umalis sa pwesto ang ating Presidente? So ibig sabihin po, hindi sila naniniwala sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. So paano pa magiging parte ng official family? Paano pa magiging alternative ng Presidente kung hindi kayo naniniwala sa ating Presidente? Eh hindi naman po natin ay kakaila. Wala naman po tayong nakikita ng effort sa ating Vice-Presidente para tignan ng kanyang pamilya sa ginagawa. So yun lang po ang sa akin. Next question po. May nasabi din po kayo na kakulangan si Bibi Sara sa kanyang pag-manage at pag-handle sa DepEd. Ano po ba yung ibig sabihin niyo po? Doon po sa mga kakulangan po niya sa kanyang trabaho? Well, meron kasi silang nag-demo programa Diba? Yung isang programa yung kung saan team Biyernes, walang klase. Diba? Ano yung tawag doon yung Catch-up Fridays. Yung Catch-up Friday. Diba? Maganda naman yung programa, maganda po yung layunin. Sabi nila, Catch-up Friday, papasok ng mga estudyante. Tapos, ang gagawin po
iba ng mga estudyante magbabasa. Pero basically, pupunta ka rin sa eskwela para magbasa, di ba? Ngayon, ang tanong ko po, ano pong babasahin? Kulang-kulang po tayo ng materialis. Ang nangyayari po sa ground, yung katotohanan, ang nangyayari po sa ground, yung mga estudyante nag-a-absent na lang, o yung iba nag-aalam mo lang ng cellphone, o kung ano ang ginagawa, hindi po na gagawa yung layunin talaga ng programa. So saan po paniniwala, medyo minadali nila. Sana po, ang una po nilang ginawa, yung mga reading materials, kung saan interesado yung mga estudyante, yun muna ang ginawa. Kasi alam po nila ginagawa naman yan sa private school, pero yung mga library nun, puno at hitik sa libro ng mga interest ng mga estudyante. So dapat, ganun muna ang ginawa. Yung mga ordinaryong textbook natin kulang. Yung pakala mga libro kung saan magkaka-interest. Kasi ang layo niya is para ma-improve yung reading comprehension ng mga estudyante. Dahil sa ngayon, nakakalungkot pong aminin, out of 81 countries pa, kung hindi ko ako nagkakamali na 76 po tayo, nasa tayo po tayo. So sana, pinag-isipan po nila ng maigi yung programa. Hindi yung inilabas para may presenta sa media na meron po silang program. Yung po yung isa. Pangalawa, until now, nandun pa rin yung tinatawag natin na yung online. Di ba? So, saan kung paniniwala, nakita natin yung mga produkto ng online, talagang medyo napag-iiwanan. Bakit? Ba't po sinabi? Kasi online. So, ano ba ang magiging resulta? Kung minsan, gumagawa ko ng mga assignment doon, mga magulang. Diba? At minsan, hindi pa na minsan, kadalasan yung mga bata dahil nasa bahay, distracted. Kasi nandun ka sa bahay mo, nakikita mo yung karuan mo, nakikita mo yung kapatid mo, nakikita mo nanay mo. Yung focus of attention nila, wala talaga dun sa paksa ng pag-aaral. So, tingin ko, mas maganda, face-to-face pa rin. Ayusin ngayon, dahil mag-init ang panahon, ayusin natin yung oras. Diba? Ang pagpasok. So sa akin, sa tingin ko, ito po yung mga programa na dapat pinatutupad. Hindi yung mag-iisip lang tayo ng programa para meron tayong press release na rin dyan. So siguro, dahil ito nga ang problema, dahil nga po sa politika, kaya dapat bigyan na rin natin ng freedom kung ang ating pong Vice President ay mag-resign, mabibigyan na ang Presidente ng freedom para makapamili na ipapalit niya sa ating Vice President ng sa ganun talagang makapag-focus sa pagpapatakbo ng DepEd. We have to remember na yung DepEd, yan po ang #1 priority. In fact, sa ating Constitution, sa ating saligang batas, ito po ang may highest budgetary allocation. So sayang naman po, malaki ang pondo. Pinakamalaking pondo po dapat. Tapos, hindi ko lang tututukan ng maayos. About naman po sa West Philippine Sea, kasi marami din po ang nagagalit kay BP Sara tayo po sa kanyang mga no-comment dito. Pero sinasabi naman po ng iba na hindi naman daw niya trabaho yun kasi secretary po siya. Anong masasabi mo po? Pero po din secretary siya, but we have to be reminded, firstly, Vice President siya. Bilang Vice Presidente, ikaw ang second highest official sa ating bansa. Hindi ba dapat alam ng mga bawang Pilipino kung ano ang iskandalo dito? And most of the time, pinagkakatiwala po sa kanyang presidente ang ating bansa pag ang ating presidente ay wala po dito sa Pilipinas. So hindi ba dapat mas alam natin kung ano ang isang ng tao na pinagkakatiwala ang ating bansa sa kanyang pangangalaga? Baka mamaya may mangyari po, huwag naman po sana, may mangyari po sa presidente at least alam natin kung ano po ang isang ng ating vice presidente o pangalawang pangulo. Okay, I will open the floor for questions. Sir, pagkakas ko ng si Victor Tinglan.
Ang una po katanungan ay, sa pananaw po ninyo, ano po ang significant contribution ni VP Sara sa edukasyon? Para po kaagapay tayo sa international, sa Southeast Asian countries. Well, alam po ninyo yung DepEd, medyo mabigat na ano yan eh. Mabigat na departamento ko yan. In fairness naman, kay Vice President, tingin ko naman, gumagawa naman siya para makahanap ng solusyon. Kaya lang, ang problema po dito, divided yung kanyang attention. Siyempre, namumulitika ka, ayaw mong magkamali, gusto mo lahat po na ilalabas mo, ipakular. Hindi po ganun. Dapat po, yung ilalagay po natin dito sa DepEd, dahil ito po ay isa sa pinakamahalagang departamento. Dapat yung attention focus. Hindi po nakatingin sa 2028. Dapat ang tingin po natin, hindi 2028. Ang tinitingnan po natin sa DepEd, dapat yung mga susunod na henerasyon. Diyan ang attention natin. Hindi nakatingin tayo, ano ba ang gagawin ko para sa ako? Ano ba ang gagawin ko para popular ako sa tao? Hindi po yun. Dapat ang tinitingnan natin, ano ang gagawin ko para umangat yung edukasyon ng ating mga kababayan. Alam na po natin na marami tayong kakulangan. Tapos tayo sa budget. Given na po yan. So ano pong gagawin natin? Kaya dapat ang nilalagay dyan. Sa akin po, personal opinion na yung mga nasa loob. Yung mga talagang kabisado na ang problema. Yung pong sa harapan. Pangalawang katanungan siya, paano mo ninyo ipapakita at naipadarama ang iyong pagiging patriotic bilang isang congressman regarding po sa West Philippine City Streets? Well, lahat naman po kami, alam po ninyo, ang ating bansa, lahat po tayo, dapat, ang loyalty natin sa ating bansa. So sa ating loyalty, kasama na dito yung pagpuprotekta natin sa ating bansa. Bawat isla po dyan, dapat pinuprotektahan po natin. With more reason, kami mga nakaupo mula sa presidente, sa vice-presidente, sa senador, mga kongresista, dahil yan po ang sinumpahan namin. Nanumpa po kami na we will abide by the Constitution. At ano po nasa ating Constitution? Siyempre, pagsisilbihan po natin ang ating bansa at ating mga kababayan. So dapat, kami po, ang loyalty natin ay nasa bansa natin. Ay nakikita po natin, narinig po natin na may mga mangingisda na kababayan natin, binubumbalan ng mga tubig. So kung gagawin natin sa ganyan, pagpipikit magkatuwa tayo. Hindi naman po natin sinasabi na tayo ay papasok sa gera. Hindi po natin gagawin yun. Pero may mga paraan para maiwasan po dumanas ng grupo. Pero at least, alam mo, yung mga namumuno kung saan talaga ang kanilang estado. Yun na naman ang importante sa atin. Dahil para naman natin, pag dumating ang panahon na sila na ang namuno o nasa kanila na yung pinakamataas, di ba? Ang posisyon sa ating bansa, alam natin kung ano stand nila. Baka mamaya, binibenta yung bansa natin, pinaghahati-hatian eh, hindi pa rin natin alam. Maraming salamat and good day po, sir. Good morning po, DJ John po from 31 My first question is, more than ever, yung mga claims po against both camps, talagang kumbaga on an alarming scale na being a congressman, if ever po ba, or given the chance, naisip niyo po ba mag-authorize ng law na kung saan mas magbibigay ng pangil para sa mga cyberbullying crimes sa ating bansa? Well, tingin ko dapat, it's about time. Kasi medyo nawawala na yung respeto natin sa bawat isa eh. Diba? Sabi nga nila, even enemies, diba, should show some respect. So kahit kailangan mo, dapat medyo nagbibigay ka ng respeto. Tingin, wala na eh. Kung ano-ano na. Eh, hindi naman ito yung mga bagay na gusto natin na pinakikita natin sa ating mga anak. With regards to the West Philippine issue
yun nga po, maraming gusto malaman kung ano talaga tunay niya sa ni Sara. Pero ang madalas na nakuha sa kanya ay yung no comment niya. Ano po ba ang dapat asahan talaga natin? Kasi bilang reservist din siya, ang ginagawa kasing excuse minsan dahil ng mga supporters niya, DepEd naman daw siya, hindi siya defense secretary. So, saan po, where do we draw the line na dapat makailan siya? Well, kagaya po na binanggit ko kanina, hindi dahil sa DepEd Secretary siya. Ito ay bilang Vice President siya. So dapat alam natin kung ano ang stand ng pangalawang Pangulo o yung pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. E paano na kung dumating ang panahon, huwag naman po sana pumasok tayo sa gera. Eh hindi natin alam yung katabi natin kung ano stand. Baka mamaya katabi natin nakasuot ng uniforme natin pero binabarang tayo. Diba? Dapat lahat tayo bilang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo, lalong-lalo na sa pagprotekta ng ating soberenya. Last na lang po. Tungkol po dun sa mga nakikita po natin na trabaho ng ating mga public servant. Ano po yung pwede niyo pong masabi sa ating kababayan kung i-rate niyo po ang ating pamahalaan o ng scale 1 to 10, nasaan po siya ngayon? Well, in fairness naman to the President, no? Ang hirap kasi yung tinapunta niya. Siyempre, medyo galing tayo sa pandemic. So, hindi naman natin totally po pwede isisi kay President Duterte na nakarang administrasyon dahil nung administrasyon niya, matindi rin yung dilubyo na inabot ng pandemic. So ngayon, nasa isalo tayo ng pagkama. Kaya yun nga yung ginagawa ng ating Presidente, pumupunta sa ibang bansa para maglakang ng mga investor at yung mga investor magtiwala sa ating bansa dahil dito na makapag-generate ng trabaho. Pero paano makakapagtrabaho ang Presidente kung binabanatan siya, pinakahiya siya sa ibang bansa? Eh, ang tanan niya, ang bansa natin. Kagaya ng binanggit ko kanina, pag pumunta siya sa ibang bansa, hindi na siya si BBM. Siya na ang Republika ng Pilipinas, Presidente ng Republika ng Pilipinas. Eh, isipin mo, kaharap mo, mga negosyante sa ibang bansa, tapos biglang tatawanan ng bansa. Ano naman ang mukhang kinaharap ng ating Presidente? Pinakahiya niya siya sa international community, pero hindi lang siya nakakahiya. Ang buong bansa natin nakakahiya. Magmumukha po tayong katawa-tawa. Kung wala po tayong maitutulong sa aming Presidente, mas maganda, tumahimik na rin tayo. Thank you po. Magandang umaga po, Congressman. Alin pa sa TV po. Ano ko lang po, si Sara, 32 million yung bumoto sa kanya. Dito sa Maynila, marami yung mga taga-suporta siya. Hindi po ba kayo natatakot na baka hindi na kayo iboto ng mga taga-suporta niya? Alam po ninyo sa natatakot? Natatakot po ako. Diba? Hindi lang sa boto, siyempre dami magsasabi sa akin ako, hindi lang gano'n napakapangyarihan niya. Pamili ko po sa inyo, natatakot ako. Pero kung mananatili po tayo ng matatakot, mananahimik po tayo, magbubulag-bulagan po tayo, ano po mangyayari sa bansa natin? Huwag po natin tignan yung takot. Ang tignan po, matakot po tayo. 50 years, 100 years from now, sasabihin ng mga niluno natin, anong ginawa niyo nung kayo nakaposisyon? Follow-up question, sir. Nagbigay po kayo ng statement na mag-resign si Bibi Sara. Just in case hindi na kayo pagbigyan, paano po ba yan, sir? Patuloy nyo yung patatawagan na mag-resign siya hanggang pagbigay na kayo? Well, sa amin naman kasi, hanggang ganyan, ang trato nila sa Presidente, ano ang dahilan para natin sa pwesto? Meron po tayo, bilang mga Pilipino, meron po tayo tinatawag na delikadesa. Diba? So, kung minsan nagkakasala ka dahil sa wala kang ginagawa, sipin mo, binabanatan kong pamilya ng Presidente, Pangulo, wala kang ginagawa. And yet, tinatawag kang part ng official family. So, ano yun? Yes, sir.
Diba? Sabi ko nga, you cannot have the best of both worlds. Gusto mo sumalo ka dito sa salo ka dito. Wala akong ganun. Sa akin bro, baka mamaya, makaganda pa sa kanyang pagre-resign niya. Purihin pa siya ng mga kababayan natin. Sabihin ng mga kababayan natin, yan ang ipanindigan. So at least, manindigan siya. Kung nasa admin siya, o manindigan siya na oposisyon siya. Last question, sir. Just in case, sir, besides si Sara, sino sa tingin niyo yung karapat-dapat na umalat sa kanya? Nasa presidente niya. Kung sino yung nasa vision niya, kung sino yung tumutugma sa kanyang layunin, ibigay natin yun sa Pangulo. Salamat po, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Two questions lang din sa akin. Sa tingin po ba ninyo ay supportado ni Bibi Sara yung ginagawang pagkilos ng Duterte Cup na nananawagan na bumaba sa pwesto si PBBM? Kasi alam natin sa pamamagitan po ng law of succession, automatic kung si Bibi Sara ang papalit. Nakikita po ng mga tao na dun sa mga prayer rally po nila, pumupunta si Bibi Sara para bagang ipinapakita niya yung suportahan niya, yung ginagawa ng mga tao, nagrarally doon. Isa pa nga itong nangyari niya sa iwasan ng Bonifacio. Habang sumisigaw yung dating mababatas ng tablado, bumaba si PBBM sa pwesto at sinabihan pa si First Lady na sasapakin, dumating siya. Yung pagpunta sa prayer rally, para pagsuporta sa ikinikilos protesta o ikinikilos na prayer rally sa mga tao nito, ano po masasabi ko? Pero ayaw ko naman pangunahan si Bibi Sara. Siyempre, hindi ko naman alam kung ano sinisip niya. But one thing for sure, wala siyang ginagawa. Despite sa mga batikos na ginagawa, despite sa pambabastos na ginagawa sa ating presidente, wala siyang action. Eh, ang malungkot po dito, uulitin ko, parte siya ng official family ng presidente. Alter ego siya ng ating presidente. So, whether sinasakayon niya o hindi, sana, o delikadesa, mas maganda, mag-resign lang siya. May kasabihan po kasi tayo sa yung pananahimik daw po ay parang pagsang-amin, pag-amin. Ano po masasabi po ninyo? Pwede tama yun. May iba naman po, kasi nabanggit po ninyo pagkahintay ng Pangulo, na in-encourage sa mga foreign investors mag-investigate sa Pilipinas. Minsan po kasi nagawa ko ng content na yung very restrictive policy po sa economic policy ng constitution po natin at papabigat sa trabaho ng presidente. Exactly yung sa Article 12 na nandun yung economic policy ng Pilipinas na sinasabi po na yun sa 1640 equity rule. Outdated. Sir, pakitanggal ko medyo hindi ko na rin. Outdated na po kasi sa yung economic policy po natin. Ano pa yung masasabi po ninyo na habang ang Pangulo nandun, iniimbita ang mga foreign investors. Tapos may mga nangako na mag-i-invest pero umaatras. Minsan na ibalita ko ng latest media na 343 South Korean investors nangako mag-i-invest dito sa Pilipinas. 43 lang yung natuloy at yung 300 pumunta po ng Vietnam. Ano pong update po sa charter case? Pero so far as Congress is concerned, makasalan namin yan eh. Ang alam ko po, nasa Senado na po yan eh. So kami naman po, sa Kongreso, nagkakaisa kami, naniniwala kami, dito po sa charter case, pagdating po sa economic provision, dapat po talaga pag-uwi. So ito po ay nasa Senado na, atin na lang po natin kung ano ang magiging response ng Senado. Follow sa charter case at Duterte Cup. Sinasabi nila na mag-term extension, pagpapakapalag ng term ng si PBBM at si Speaker daw ay magiging Prime Minister. Ano po yung sasabi ko? Hindi ko masasagot yan eh. Kasi hindi ko naman alam kung anong plano nyo eh. Pero alam naman natin lahat na wala naman talaga yun sa charter case. Well, yung pinagpubahan po namin, economic provision, wala naman po dun sa ano eh. Wala naman po dun sa tinatawag nating political provision. Pero ako personally, kung makakalanin ninyo, 4 taon sa Congress,
Yung bansa natin po, 3 taon. Walang ginawa, hindi mag-eleksyon, kaya po away ng away. Pagkatapos ng eleksyon namin, paano yung eleksyon ng barangay? Pagkatapos, maghahanda na naman kami sa eleksyon namin. Kaya wala na nagagawa mga politiko kasi puro pamumulitika. Imbis na magtrabaho kami, away kami ng away. Bakit? Siyempre, binabantayan mo yung susunod na eleksyon mo kung sino kalaban mo. O kaya sa totoo lang, yung 1987 Constitution, ito po ay puro political dynasty constitution. Bakit ko po sinabi? Nagkasa po sila ng provision dyan. Sabi po dyan, may anti-dynasty provision. Pero naglagay ng Latina na para ito mapapatupad, kailangan magpasa uli ng batas. Eh, sino naman sa Congress ang magpapasa dyan? Sa Senado, puro magkakamag-anak na ating mga nandun dyan. Di ba? Pangalawa, meron, kaya kasi sinabi nga na pro-political dynasty itong 1987 Constitution eh. Naglagay tayo ng party list system. O yung party list, yung pinagay yan dyan, pag wala na mga takbuhan sa distrito nila, sa probinsya nila, o yung isang kamag-anak, ilalagay sa party list. O di, alala yung baluarte yan ng mga politiko. Kaya sa totoo lang, huwag po ninyong sabihin na yung 1987 Constitution ay maayos. Yan, dinesign para po magkaroon, maprotektahan ang mga baluarte ng mga politiko. Yan lang sir, malinaw naman na hindi nagpe-fabricate sa pwesto ng Presidente Chapter 8. Salamat po. Good morning, sir. Tatanong ko lang po sana pag ibubungkayan niya mag-resign sa VP. Sa tingin niyo po ba karapat-dapat siyang mag-resign as a Vice President or karapat-dapat na siyang mag-resign na kung babawasan lang yung handle niya? Kung yung pagiging ng secretary, ayun na lang sana yung maalisin. Para sa tingin niyo, mas makakapag-focus siya ng maayos kung sana nag-focus na siya sa pagiging Vice President. Nilinawin ko po yung panawagan ko as Deputy Secretary, hindi po as Vice President. Kasi po, ang ating pong Vice President ay hinala ng tao. So yung pagkakahalan po sa kanya, binibigyan po siya ng mandato ng tao ng 6 na taon. So yun po, dapat po siyang manatili bilang Vice Presidente. Pero bilang Deputy Secretary, kaya po nananawagan dahil parang hindi po sila naniniwala sa ating Presidente sa mga aksyon na kanilang ginagawa. Kaya po sa akin po ako bilang parte ng gobyerno, kung hindi ka naniniwala o yung pamilya ninyo ay hindi naniniwala sa ating gobyerno, siguro mas nararapat na mag-resign ka na para at least baka pagtrabaho ka kung ano yung gusto mong paniniwala, ito yun. Sa ulas na naman, sa inyong palagay, makakapag-grow kayo lalo sa magkakaroon ng standards sa pagiging Deputy Secretary. Ano ang hula para sa tao para magawa niya, pagagawa niya yung tungkulin yung bilang Deputy Secretary? Siguro dapat meron siyang karanasan. Diba? Malawak ang kanyang karanasan dahil unang-una, binibigyan sila ng napakalaking budget eh. So yung pondo na binibigay sa DepEd, hindi po biro. So at least, kung ikaw ay tagal po, diba? Malawak na karanasan mo, alam mo kung ano ang talagang problema ng nasa loob. Hindi ko po sinasabi na kahit na nasa loob ka, perfecto ka. Pero at least, mas maigi na yun kaysa sa yung bago ng sana. Kasi kung kagaya namin, iuupo mo dyan, siyempre nasa isip namin, politika. Kaso, nakasalali mo dito, milyong-milyong mga bata. Hindi mo po ito ordinaryong departamento. Thank you, Greg. Sir, Congressman Zed, ay tanong ko nila mo. So, ang tanong ko lang po, ano kaya ang kailangan kaya maggawa ng resolution sa Kongreso, yung joint resolution para hiningin talaga ng magbitiw sa mga DepEd si BP Sara Duterte para talagang magawa na niya talaga yung kanyang trabaho as Vice President of the Philippines. Kasi sabi nga po diba, I cannot serve
two masters. You will love the other and you will despise the other. So, naniniwala po ako doon. Kaya, parang sa akin, talagang kailangan po talaga ng matibay po talaga na panawagan na kailangan hindi mo siya as a DepEd Secretary. Pwede po kayo, sir, gumawa ng joint resolution sa Congress. Pwede naman po, dahil wala naman pong pipigil sa mga congressman kung gusto nila magpasa ng resolution. Pero siyempre, yung activity, nasa inyo yun. Diba? Yung may tinatawag natin delegation. So, kaya mo ba ng panawagan kung sa iyo paniniwala, hindi ka na nakakatulong. Diba? Medyo hindi ka na komportable. Maraming pagkakataon, napapanood natin, nandun siya sa isang okasyon kung saan ihahatid ang ating presidente papuntang ibang bansa. Nakikita natin, awkward na eh. So at least, pamali natin, papaganda pa siya. Papaganda pa yung kanyang pag-resign, makitaan pa ng tao, yung kanyang paninindigan. Diba? At least dito, makikita na hindi niya na ginagamit ang posisyon sa kanyang pansariling pangarap. Diba? Kung inatawag na natin, hindi siya kapito sa posisyon. Very good morning, sir. James Council. Tanong ko lang ito talaga, ang nangyari, tingnan ko napapanatan kayo ng mga DDS. Okay? Ang magiging akusasyon sa inyo, hindi ba kayo binayaran? Siyempre, kasalanan naman ng First Lady. Dahil sabi nyo, sa kayo sa mga aksyon demokratiko na hindi bumoto sa ating presidente. At ngayon, ay nalaman kayo po ang na kongresista sa pagkakaalam ko, nanawagan ng pag-ibig ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Ano masasabi ko? Wala na nakakilala sa akin dito eh. Hindi na ako kilala ng presidente, ni First Lady, at saka ni Speaker, paano ba bayaran? Diba? Pero tayo po may responsibilidad bilang taong gobyerno. At saka tayo naman po, binanatan ko rin naman po yung administrasyon ng presidente. Nung ako'y nanawagan, abolish yung MMDA. Hindi po ba parang patama yan sa ating administrasyon? Bakit? MMDA, under ng Office of the President po yan eh. Tayo, upunin lang po natin kung ano sa tingin natin ang tama. Di ba? So hindi naman po porque ikaw ay nagpunan, dahil obligasyon po namin yan bilang mga babatas. Kung hindi po tayo maglalakas ng loob, ano mangyayari sa atin? Kung wala pong magsasalita at lahat po tayo matatako, kasi ako masasabi ko, hindi naman po ako parte ng unity. Hindi ko naman sila lahat kampi. Diba? Ako nga lang naging isang aksyon demokratiko sa Kongreso. Diba? So, paano mo makakakusahan ng ganyan? At hanggang ngayon, nananatili akong membro ng aksyon demokratiko. Good morning po. Since tayo po nagkaganila, district po ako. Alam po natin na yung eleksyon, hindi po kayo nasakpanin ni PBBM kasi nakailitas po kami. So, kung tutuusin, dapat kayo sa kayo sa opposition kasi hindi naman kayo panin ni PBBM. Pero ngayon, nakikita po namin yung suporta ninyo sa Marcos administration. So, tanong ko lang po, makakaasa po ba, ilang percent po ang aasahan ng ating mga kababayan ang suportang ipagkakaloob ng Maynila sa Marcos administration? Well, hindi ko po maisasagawa po Manila. At least yun sa amin naman po. Ako naman po, kung tama ang ginagawa ng presidente, susuportahan ko. Pero kung nakikita ko, may mali rin sa ginagawa ng presidente, magiging kritiko rin po tayo. Pero I will not resort to ad hominem. Wala pong gano'n. Tayo plain critic lang. At constructive criticism po ang gagawin po natin. Ito po ginagawa ko, hindi ko naman po pinangalan ng ating vice-presidente. Ang sinasabi ko lang po, yun ang tama ng Lord. Baka mamaya, ito nga, pag nag-resign siya, maging papurma sa kanya, mas lalo pa siya lumakas.
sabihin ng mga tao, yan, Vice President namin, may paninindigan. Di po ba? Correct. Eh, hindi ko naman po siya pinagalala ng biro level. Wala akong biro level na bahala dito. Sa akin, issue-based lang. Masaya ko na ito yung mga ibang tanong. Sa tingin niyo po, yung ating Pangulo, bakit po dinidefend pa rin si VP Sara Duterte? Ang tawag po doon, respeto. Kahit binabanatan ka, sabi ko nga sa inyo eh, kahit magkalaban, dapat may certain degree ng respect sa isa't isa. Ito po, medyo ibang ano naman. Ano po masasabi niyo sa panawagin po na katinan sa Ethics Committee yung mga statement ni Congressman Pantaleon Alvarez na ina-undermine po yung Pangulo at makawag po sa AFP para umalas sa Pangulo? Well, medyo dangerous yung mga pinitawang salita ni Congressman Alvarez. At sa tingin ko, alam din po kayo bilang isang abogado, ako po ay isang abogado. So alam po namin na medyo dangerous po yun. No? So, syempre, tingnan natin kung ano mangyayari sa Ethics Committee. Pero kung tatanungin ninyo, mukhang po yung kanyang tawang salita. Ito po, how sa na-investigahan yung gentleman's agreement? Gentleman's agreement between the dating Pangulong Duterte at sa China po. Ano po ang masasabi? Dapat ang isang bansa, pag pumapasok sa isang agreement o treaty, dapat yan nagkakapihan ng Senado. Yun po ang isang requirement. At dapat po alam ng ating mga kababayan kung ano ang pinapasok ng ating bansa. So, kung meron mo pong gentleman's agreement, hindi ko po alam kung meron. At kung ano po ang laman nito, siguro, maganda naman lang natin. Kasi baka mamaya po, kung maganda naman, eh bakit hindi natin supportahan? Diba? Pero kung hindi po maganda, dapat imbestigahan kung bakit po nila pinasok ang ganitong klaseng kasunod. So, Any final words po para po sa mga viewers po ng mga nanonood sa akin ngayon? well, sa akin lang naman po, simple lang po ang gusto mo. Ang gusto ko lang po, sana, sabi nila, unity. O kaya tayo, nakikipag-cooperate, kung nakikita po natin, maganda naman ang ginagawa. Sana ganoon din sila, dahil sila pati sila ng unity. Sana tayo, tingin na po natin yung pangit na politika. Yung politika po ng paniniran, yung politika po ng pambagastos. Dapat po, bibigyan na po natin yung antas ng ating politika. Dahil tayo po ay pinanonood ng mga susunod na henerasyon ng ating mga anak, ng ating mga apo. Para po makita po nila na mga tao sa gobyerno ay totoong honorable. Maraming Thank you very much po.